Kamusta mga kaibigan? Welcome sa isa na namang nakakamanghang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa programang ito ay ating sasagutin yung mga katanungan kagaya na lamang ng nananatili pa rin ba ang kautusan ng Diyos? Ano ang kasalanan? Dapat pa bang sundin ng mga Kristiyano ang kautusan ng Panginoon? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po sa Jessa Lupingol. At kami ang inyong tagapagsalita sa programang ito. Mag-review muna tayo sa ating tinalakay sa huling episode. Ang ating pinag-usapan noong nakaraang episode, The Antichrist Cover-Up. Pero part 1 lang muna yun. Tingnan natin kung mapi-perfect po natin ang ating quiz sa panahong ito. Question number 1. Question number 1. Tama o mali, ayon sa Biblia may maraming mga antikristo. Question number 2. Tama o mali? Sa halip na makitang tunay na masama galing sa labas na kumakalaban kay Kristo, ang antikristo ay tulad kay Judas na nanluloob at nagkukunwaring Kristiyano. Question number 3. Tama o mali, ayon sa Biblia, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. Question number 4. Tanong, ano ang sinisimboluhan ng isang araw ng hula sa Biblia? Question number 5. Ang antikristong hayop sa Apokalipsis ay isang tao o kaharian? Ayan, ano kaya ang sagot sa mga tanong na ito? Handa na ba kayo? Check your own paper po. Simulan natin. Question number 1. Tama o mali? Ayon sa Biblia, may maraming mga antikristo. Ang sagot ay Tama. tama. Very good. Question number 2. Sa halip na makitang tunay na masama galing sa labas na kumakalaban kay Kristo, ang antikristo ay tulad kay Judas na nanluloob at nagkukunwaring Kristiyano. Ang sagot po dyan ay tama. Question number 3, tama o mali? Ayon sa Biblia, ang kapusungan ay kapag ginawa ng tao ang kanyang sarili na Diyos. Ang sagot ay tama. Ano ang sinisimboluhan ng isang araw ng hula sa Biblia? Ang sagot diyan ay isang taon. Very good. Saan ba natin nakuha yan? Galing sa salita ng Diyos. Number 5, tanong. Ang antikristong hayop sa Apokalipsis ay isang tao o kaharian? Ang sagot ay Kaharian. kaharian. Very good. Yan po ang ating quiz. Kamusta? Nakuha niyo ba lahat? Tama ba ang inyong sagot? Kung hindi po ninyo ito na perfect at kailangan ninyo mag-review, bisitahin nyo lang po ang ating website www.amazingfactsphilippines.org. Kung gusto nyo namang panoorin ang mga nakalipas na mga episode at iba pang mga episode ng programang ito, bisitahin nyo lang po ang ating website. Tandaan nyo rin po, meron po tayong handout na available at pwede nyo pong i-download ng libre sa website. Ang handout ng episode na ito, written in stone. Kapag sinasagutan nyo pala ang ating mga handout o yung Amazing Facts Bible School Lessons, kapag nasagutan nyo lahat, makakatanggap kayo ng Amazing Facts Bible School Diploma. Bisitahin nyo lang po ang website para sa karagdagang impormasyon. Ang ating pag-usapan sa darating na mga episode, Kasunod na episode, ating pag-uusapan ang topic na hate ni Satanas. nasusuklaman ni Satanas. Yes. Gagawin niya ang lahat para mapigilan ka lang niya na makita ito. Pero wag na wag kang magpapapigil. Next episode na po yan. Kaya ihanda mo yung sarili, panuurin mo ang ating pagtatalakay. Ang ating pang-siyam na episode, $10,000 for a missing Bible text. Gusto mo ba ng extra cash? Dapat hanapin po natin kung ano itong nawawalang teksto. Ikaw na kaya makatanggap ng $10,000? At pang-10 episode, The Bible's longest, most amazing prophecy. ang pinaka-amazing na propesya ng Biblia. Bakit ito amazing? Yan po ang ating malalaman sa darating na episode ng ating programa. Simulan natin ang ating pag-aaral. Sister Tayo Jocelyn. po'y mananalangin. Let us pray. Mapagpala at mapagmahal namin Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo na aming pag-aralan yung banal na salita. Sa ulit po ay hinihingi namin na gabayan kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang aming pag-aaral. Maraming salamat sa pagdinig namin. Dalangin ito sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Amen. Ang ating tatalakayin sa episode na ito, Revelations 2 Mysterious Witnesses o ang dalawang martir ng Apokalipsis. Simulan na natin ang ating pagtatalakay. Kung ating babasahin ang aklat ng Apokalipsis, dito po ay may matutunghayan tayong dalawang saksi. At ito nga ang
Kadalasang itinatanong kapag binabasa ang Apokalipsis, sino ba ang dalawang saksi? Titingnan po natin, mababasa natin ang talata, Revelations chapter 11 verses 1 to 3. Sabi ng salita ng Diyos, "At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat, at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon." Verse 2, "At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo, at huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil, at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad." 42 buwan. Pamilyar po ba sa atin ang mga salitang yan? Yes. "At may ipinagkaloob ako sa aking 2 saksi, sa sila'y magsisipang hulang 1,260 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo." Dito po nabanggit 1,260 na po. Nabanggit din po ang 42 buwan. Pero kung atin niyang titingnan, ang isang buwan ay merong 30 araw sa Biblia. 42 times 30 days per month is equals to 1,260 na mga araw sa hula. Pero ano ang ibig sabihin ng araw sa hula? Ang isang araw ay katumbas ng literal na taon. Kaya 1,260 years. Yan po ang ating mga talata. Numbers 14:34, Ezekiel 4 verse 6, at Genesis 29 verse 27. Ang ibig sabihin ng isang araw ay isang literal na taon. 1,260 taon, ang dalawang saksi ay nararamtan ng magaspang na kayo. Ibig sabihin kahihiyan. Malala po natin si David, nung siya po ay hiyang-hiya sa Panginoon sa kasalanan kanyang ginawa, siya ay nagtakip sa kanyang sarili ng magaspang na kayo. Dito po ating makikita na ang dalawang saksi ay nararamtan ng kahihiyan. Kung ating hahanapin ang dalawang saksi sa hinaharap, hindi po natin sila makikita. Dahil sa nakaraan pa, dinanas na ng dalawang saksi ang kahihiyan na iyan. Sino ba talaga ang dalawang saksi na ito? Itingnan po natin. Revelations 11 verses 4 to 6. Ang mga ito ay ang 2 punong olibo at ang 2 kandilero na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Dito merong 2 bagay na binanggit. Ang isa ay ang kandilero at ang pangalawa ay ang puno ng olibo. Sino kaya itong 2 saksing ito? "At kung nasain ng sinuman na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig." Tandaan niyo yan, may apoy na lumalabas sa kanilang bibig. "At lumalawon sa kanilang mga kaaway, at kung nasain ng sinuman na sila ipahamak, ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan." Kapag kinakalaban sila, mamamatay yung kanilang kalaban. "Ang mga ito ay may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula." Kaya lang patigilan ulan, "at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahiran ang lupa ng bawat salot sa tuwing kanilang nasain." Dahil nga sa mga description na ito ng dalawang saksi, may ilang mga tao na sinasabi nila, ang dalawang saksi ay walang iba kundi si Moises at saka si Elijah. Bakit ba? Kasi yung nabanggit kanina, yung binasa natin, nabanggit na may kakayahan na maging dugo ang tubig. Yan ay nangyari actually sa panahon ni Moses, at yung kapangyarihan din naman na magsara ng langit, patigilin ang ulan, ay nangyari yan sa kapanahunan ni Elijah. At sabi diyan, "At kung nasain ng sinuman na sila ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig," na nangyari sa kapanahunan ni i-emphasize, Elijah. mga kaibigan. Kasi sinasabi ng iba, si Moises daw ito at saka si Elijah, literally. Pero yan, kasi nga nangyari sa panahon ni Moises, yung tubig naging dugo. Kay Elijah, ang ulan ay tumigil. Pero ang tanong, kaya ba ni Moises at ni Elijah magpalabas ng apoy sa kanilang bibig? Hindi. Hindi. Kaya alam natin na hindi literally si Moises at saka Elijah ang dalawang saksi na binabanggit sa Apokalipsis. Dahil hindi kaya, walang kakayanan si Moises at si Elijah na magpalabas ng apoy sa kanilang bibig. Kaya hindi pa tapos ang ating tanong, sino ba talaga itong dalawang saksi? Sino ba talaga? Well, nabasa natin kanina yung simbolo ng kandilero at ng olibo.
By the way, sa panahon natin ngayon, gumagamit tayo ng mga simbolo. For example, kagaya ng nasa screen natin, yan ay simbolo ng ano? Toyota. Yan ay simbolo ng Toyota. So dito natin makikita na ito ay pasimbolo. Now, bago tayo magpatuloy, merong dalawang prinsipyo sa pag-intindi ng propesiya. Ano ba ang mga prinsipyong ito? Ulitin natin. Unang-una, ang Biblia ang magbibigay kahulugan sa kanyang sarili. Pangalawa, ikumpara natin ang kasulatan sa kasulatan upang maintindihan natin ito. So, dadako tayo sa ating katanungan, sino ba ang dalawang saksi? Para malaman natin ang sagot. Chapter 4, verse 2 to Punta tayo 6. dyan. Babasahin natin. Yan. Zechariah chapter 4, verse 2, sabi diyan, at sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito isang kandilero. So, tingnan niyo po ng mabuti, ito ay isang kandilero. Nakikita po dito sa panaginip na taganas na ginto na may tasa sa ibabaw niyaon at ang 7 ilawan niyaon sa ibabaw. May 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon. Pagkatapos, sabi sa verse 3, at may 2 puno ng olibo sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng tasa at ang isa ay sa dakong kaliwa niyaon. So nabanggit dito ulit yung olibo at saka yung kandilero. Hindi ba't naintindihan na natin na yung puno olibo at yung kandilero, yung dalawa ay sumisimbolo sa dalawang saksi. Pasimbolo lang yon. At dito nabanggit uli sa Zechariah Kapitulo 4 ang kandilero at ang olibo. Ngayon, anong ibig Anong sabihin ibig pala yan? sabihin nito? Zechariah chapter 4 verse 6 sabi diyan, nang magagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano bang ibig sabihin ng mga kandiletong ito at ng olibo? Yan po ay walang iba, sabi diyan, Zechariah 4 verse 6, ang salita ng Panginoon. So sino pala ang dalawang saksi? Yan po ay ito ang salita ng Panginoon. Yan ang salita ng Diyos. At yan ay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Dalawang saksi. Kasi nga, kung titingnan natin ang ating Biblia, may dalawang tipan. Lumang tipan at saka bagong tipan. Kaya nga, alam natin na ang dalawang saksi ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Zechariah, yung olibo at yung kandilero, nagtanong kasi si Zechariah sa anghel, ano bang ibig sabihin nito? Pinaliwanag ng anghel. Ito ay salita ng Diyos. Kaya alam na natin na ang dalawang saksi ay ang salita ng Diyos. Pero hindi lang basta lumang tipan at bagong tipan. Kaya sabi po dyan, itong simbolo na ito ay kandilero at ang olibo. Ang kandilero po ang siyang humahawak sa kandila, di po ba? Yan. At ang olibo po doon sa templo, yan ang nagbibigay ng siyang nagiging dahilan upang nag-aapoy ang ilaw doon. So kung kaya ito ay walang iba ang salita ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos ang siyang gumagabay sa atin at siyang nagpapakita sa atin ng kalooban ng Diyos. Now, may kapangyarihan ba ang salita ng Diyos na isara ang langit, gawing dugo ang tubig at pahira ng salot ang lupa? Meron ba? Kaya ba yung gawin ng salita ng Diyos? Yes, kayang-kaya po. At in fact, makikita natin sa ating pagpapatuloy, yung actually, patungkol po kay Elijah at kay Moses, ang kautusan po ay sumisimbolo sa kay Moses. Or si Moses po ay sumisimbolo sa kautusan ng Diyos sapagkat siya po ang sumulat ng first 5 books ng Bible. At ang iba pa po niyan, ang lahat po na iba pang kasulatan sa Biblia, makikita po natin yan sa John chapter 1 verse 17. Now, nice ko lang pong emphasize, although si Moises at si Elijah ay hindi sila yung literal na dalawang saksi. Si Moises at si Elijah po kasi ay kinakatawanan din nila, kinakatawanan ni Moises at ni Elijah ang salita ng Diyos. Sinasabi ng aking asawa, si Moises po kasi ay kumakatawan at sinisimboluhan niya ang kautusan. Ayon po yan sa John 1:17. At si Elijah naman, ang kanyang kinakatawanan ay ang mga propeta, iba pang mga nakasulat ayon sa Malakias 4, versikulo Biblia. 4 at 5.
And take note nyo po. Yan. Sa ating pagpapatuloy, sabi nga dito, Luke 24 verse 27, Brother Kevin. Kahit nga si Jesus, kaibigan, ang Biblia o ang salita ng Diyos ay kanyang ihinati sa dalawang kategory. Kasi ngayon, hinati natin ito sa lumang tipan at bagong tipan. Pero si Yesu Kristo, kapag siya ang titingin, dalawa ang categorization. Ang kautusan at ang mga propeta. Sabi po dito, Lucas 24:27, at magmula kay Moises at sa mga propeta. Nakita niyo po ba ang dalawang saksi? Si Moises ang kumatawan sa kautusan at sa mga propeta ay ipinaaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Napakaliwanag po niya, sinamarize ni Jesucristo ang kasulatan. Number 1, kay Moises. At number 2, sa propeta. Ilang saksi? 2. Sa kautusan at sa mga propeta. Yan ang bumubuo sa salita ng Diyos. Yan ang dalawang saksi, ang kautusan at mga propeta. Wala atin pong patuloy na pag-uusapan yung dalawang saksing ito, Brother Kevin. Ating nakita na ang dalawang saksi ay nanghuhula na nararamtan ng magaspang na kayo o alam natin nakakahihiyan. Ibig sabihin, may panahon ba na nanghula sa kahihiyan ng Biblia? May panahon ba na ipinagbawal ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Kung titingin tayo sa nakaraan, may panahon ba kung kailan ang dalawang saksi, ang salita ng Diyos ay nanghula na nakadamit ng magaspang na kayo o kahihiyan? Isang panahon kung saan ang Biblia ay ipinagbawal? May panahon ba na ganyan? Ating titingnan ang kasaysayan at ating matutuklasan. Kahit pa ayon sa aklat na Conflict of the Ages, Volume 5, page 267, at sa marami pang iba't ibang mga historical na mga libro, sabi dyan, na ang ipinagbawal ang Biblia ng reliyoso at sekular na otoridad, nang ang testimonya nito ay binali, at lahat ng paraang maimbento ng tao at demonyo ay ginawa para mailiko ang isipan ng mga tao, galing dito, ng kung sino man ang nagbabalak na ipamalita ang katotohanan ay tinutugis, pinagtaksilan, pinahirapan, nililibing sa kulungan, naging martir para sa kanilang pananampalataya o napilitang lumayo papunta sa mga bundok at mga butas at kuweba sa lupa. Noon, ang masunuring saksi ay naghula na nararamtan ng magaspang na kayo. Dito po makikita natin na totoo nga, may panahon kung kailan ipinagbawal ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga, tinatawag yan sa panahon natin na Dark Ages kasi walang liwanag. Ang salita ng Diyos ang liwanag. Kanina nga, ating nabasa na yung dalawang saksi, sinimbuluhan ng kandilero. Ang kandilero nagbibigay liwanag. Ngayon, dahil wala na nga yung salita ng Diyos, wala nang liwanag. Kaya kadiliman, Dark Ages ang nangyari. Yan ang salita ng Diyos. Ang dalawang saksi, binubuo ng kautusan, number 1, at mga propeta, number 2. Kaya dalawang saksi ang tinutukoy ng salita ng Diyos. At ating maintindihan na kapag hindi natin sinusunod ang dalawang saksi na ito, ang kautusan at ang mga propeta, nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya ang tanong, kasalanan? Ano ba ang kasalanan? Sir Jasalo, ano bang kasalanan? Ang kasalanan ay makikita natin sa 1 John chapter 3 verse 4. Sabi po diyan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan daw po ay ang pagsalangsang or hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Patuloy tayo, sabi diyan, uulitin ko, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So, Ngayon, ibig sabihin, alam na natin kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Dahil may kautusan, merong kasalanan. So for example, dito sa Pilipinas, yung pag-helmet. For example, kapag walang batas na kailangan talagang mag-helmet, ibig sabihin kapag lumabas ka na hindi ka naka-helmet, dadakipin ka ba? Pwede ka bang hulihin? Pwede ka bang hulihin? Hindi, dahil walang batas. Pero kapag merong batas, huhulihin ka sapagkat ikaw ay hindi sumusunod. At yun po malalaman natin na actually, hindi lang po gusto ng Panginoon na tayo ay makakaalam ng kanyang kautusan, kundi atin ding sundin ang kanyang kautusan. Sabi yan sa Romans chapter 4 verse 15, sabi po diyan na kung walang
kasalanan. Kung walang kautusan ay walang kasalanan sapagkat nalalaman natin ang kasalanan dahil sa kautusan. Patuloy po ngayon tatalakayin natin ang kautusan ng Diyos. At yung propeta naman ay ating tatalakayin sa darating na panahon. Pag-usapan natin itong kautusan ng Diyos. Ayon po sa Exodus 31 verse 18, at kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo ng mga tapyas ng ano po? Ng bato. Ito ay tapyas ng bato na sinulat ng kamay ng Diyos. Yan bang sabi ng salita ng Diyos? Hindi. Sabi dito na ang kasulatan ng Diyos ay sinulat sa pamamagitan ng kanyang daliri. At saan ba ito sinulat, Brother Kevin? Tapyas na bato. Bakit sa tapyas na bato? Maliwanag po, kaibigan, napakahalaga po kasi ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng kanyang kautusan. Kaya hindi ito sinulat ng Diyos basta lang sa papel, sinulat niya ito sa bato. At sabi nga, ginamit ng Diyos sa pagsulat, Ang kanyang daliri. Hindi kamay. Ano po ito? Ito ay Kamay. at ito ay Daliri. magkaiba po ba ang kamay at ang daliri? Yes, malaking kaibahan. Malaking kaibahan. Babalikan natin ang puntong yan mamaya-maya. Mababasa po natin ang patungkol sa kautusan ng Diyos sa Exodus chapter 20 verses 3 to 17. Of course, ang unang nagsulat talaga niyan is ang Diyos. Sinulat niya ito sa tapyas na bato, tapos pinarecord kay Moises para masundan natin kahit sa panahon natin ngayon. Ngayon, susundan natin ang Biblia, Exodus 20 verses 3 to 17. Babasahin ko, Brother Kevin. Sabi dyan, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag po tayong magkaroon ng ibang Diyos sa harap ng Panginoon. Paano ba tayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ng Panginoon? For example, kapag mas malaki ang panahon na ating binibigay sa ating sarili, o di kaya naman sa ating sasakyan, o di kaya naman baka sa Facebook, pwede po natin na yan ay ating magiging Diyos sapagkat mas sinutuunan natin ng pansin. Pangalawa, Brother Yan Kevin. po ang unang utos, binasa ng aking asawa. Ang pangalawang utos naman, babasahin ko po, Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ang anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. At sunod na talata, versikulo 5, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At sabi dito sa verse 6, at pinapapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sabi ng Panginoon sa Exodus 20 verse 6, na kapag umiibig tayo sa Diyos, ay sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Alam niyo po ba, ang parehong salita ay ginamit ni Jesucristo noong nandito siya sa lupa? Mababasa po natin iyan sa Juan 14, versikulo 15. Sabi ni Jesus, kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Galing po yan doon sa pangalawang utos na nabasa po natin sa Exodus chapter 20, verse 4 to 6. Ibig sabihin, nasisiyahan ba ang Diyos kapag tayo ay naglalagay ng ribulto? Mga ribulto ni Buddha sa ating bahay at tayo ay sasamba doon sa Kanya. Natutuwa ba ang Diyos kapag ganun ang ating gagawin? Maglalagay tayo ng artal, tapos bibigyan pa natin ng pagkain at sisindahan natin ng kandila? Hindi po natutuwa ang Diyos. Sabi niya, huwag kang gagawa ng inanyo ang larawan. Pangatlong utos, ating pong babasahin, Exodus 20 verse 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Napakaliwanag ng utos na sinasabi ng Panginoong Diyos. Huwag nating babanggitin sa walang kabuluhan ang kanyang pangalan. Ngunit maraming mga tao ang naglalapastangan ng utos na yan ngayon. Lalo na kapag meron silang problema o di kaya nagugulat sila, binabanggit na lahat ng pangalan ng mga santo at pati na ang pangalan ng Panginoon. Kaibigan, sa puntong ito ay marami na po tayong natutunan. Atin pong naalaman na ang dalawang saksi pala ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Atin ding natuklasan na ang salita ng Diyos ay nahati po sa dalawang kategorya.
Ito po ay una, ang kautusan, At ang ang mga pangalawa, propeta. mga propeta. At yan po ang pag-summarize ni Jesucristo sa kasulatan. Marami pa po tayong pag-aaralan. Magkakaroon muna tayo ng patalastas. Nagbabalik tayo dito sa Mysteries of Prophecy. Ang ating pinag-aaralan, dalawang saksi ng Apokalipsis. Sino ba ang dalawang saksi? Alam natin ang dalawang saksi ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay binubuo ng kautusan at mga propeta. At ngayon, tayo ay nagbibigay ng diin sa kautusan. Atin na pong napag-usapan ang Tatlong kautusan. Yes. Magpapatuloy tayo out of the 10. ngayon sa ika-4 na kautusan. Sabi po dyan, babasahin natin. Ika-4 Exodus na 20? kautusan. Exodus chapter 20 verse 8. Basahin po natin. Sabi dyan. 7. Wag po yan. Verse 8 po. Sabi Alalahanin. dyan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob na iyong mga pintuang daan. Bakit? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ika-7 araw. Nanupat, pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Sabi ng Panginoon sa atin, 6 na araw tayo gagawa at sa ika-7 araw tayo po ay maglalaan ng panahon na yan, especially para sa Kanya. Napakabuti po ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo sapagkat binigyan niya tayo ng panahon na tayo ay makapagpahinga. At atin pong especially na makasama siya sa araw na ito. Kaya kailangan pa ba natin ngayon ang utos na yan? Ang pang-apat na utos? Yes. Yes. Can you just imagine?
7 araw sa isang linggo ikaw magtatrabaho, nako, mabilis tayong magkakasakit niyan. Ngayon, basahin po natin ang panglimang utos. Limang utos. Sabi po dyan, igalang mo iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mahalaga ba ang kautosan na ito? Napakahalaga po nito ngayon. Kailangan na kailangan natin ito. Sabi po dyan, igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang. Kaya mga magulang, nagpapasalamat ba kayo sa Diyos at nakasulat sa 10 utos ang kautosan na yan? Yes. Kasi sa panahon natin ngayon, baliktad na. Yung mga magulang na ang sumusunod sa anak. Pero hindi po dapat ganun. Ayon sa Exodus 20 verse 12, mga anak, igalang ang inyong mga magulang. Magpapatuloy po ako sa pagbabasa. Pang-7, pang-anim na utos. Sabi dyan, huwag kang papatay. Sabi dyan, huwag kang papatay. Sabi naman ng iba, hindi ako nakapatay. Pero alam niyo po ba na pwede niyong patayin ang inyong sarili? Meron ba kayong mga ginagawa na hindi nakakabuti sa inyong katawan? Dahan-dahan po kayo sapagkat pwede niyong patayin ang iyong sarili. Ingatan po natin ang katawan natin. At ang pang-7 utos, Exodus 20 verse 14, huwag kang mangangalunya. Hindi pala natutuwa ang Diyos kapag tayo ay nangangalunya. At ito po ay kasalanan, pagsalangsang iyan sa kautusan. Pero ito po ay angkop na angkop sa panahon natin ngayon kung kailan usong-uso na ang pangangalunya. Pero kung susundin natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo masasaktan. Hindi magkakawatak-watak ang ating pamilya. Yan. Katunayan, meron nga mga website na meron pang offer na ganyan na upang mangalunya ang mga may asawa na. Pero hindi ko lang po sasabihin sa inyo ang website. Pero nandyan yan, laganap sa panahon natin ngayon. Pero kailangan pa ba natin ang utos na yan ngayon? Yes. Huwag kang mangangalunya. Pang-8 utos. Ang ating mabasahin, Exodus 20, verse 15. Huwag kang magnanakaw. Kailangan pa ba natin ang utos na iyan ngayon? Oh, yes. Paano na lang kung hindi yan pinag-utos ng Diyos? Okay lang magnakaw. Pero okay lang bang magnakaw? Hindi. Sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Pero alam niyo po ba, marami sa mga kampanya, ito nga ay isang research na nangyari doon sa United States. Sabi sa artikulo na yan, $994 billion ang lugi ng mga kampanya dahil sa pagnanakaw ng kanilang mga empleyado. Iba't ibang mga paraan ng pagnanakaw. O kahit sa simpleng paraan lang. Halimbawa, may naiwan na papel, hindi sa iyo, pero kinuha mo. Ano yun? Di ba pagnanakaw na yun? Ballpen. O hindi kaya ballpen. Ingat po tayo, kaibigan. Ang pagnanakaw ay kasalanan. Ito po ay paglapastangan. Kaya, napakabuti ng ating Diyos. Hindi po ba? Sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Ang pang-9 na utos, Exodus 20 verse 16. Sabi dyan, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Kailangan pa man natin ang utos na iyan ngayon? Yes. Huwag kang magbibintang sa inyong kapwa. Alam niyo po, may kakambal ang utos na yan. Huwag kang magsisinungaling. Pero sa panahon natin ngayon, marami nagsisinungaling. Halimbawa, tinawagan mo, nasaan ka na? Cellphone. Sabi, malapit na. Kalalabas pa lang sa bahay, malapit na. Malapit nang lumabas. Pang-10 utos? Sabi po dito, Exodus 20 verse 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Kailangan pa ba natin ang utos na iyan? Yes. Kasi kung hindi natin susundin ang utos na yan, magkakasakit tayo sa puso. Halimbawa, meron kang kapitbahay. Kita mo yung kapitbahay, bumili siya ng bagong TV. Sabi mo, ikaw lang bang kaya bumili ng TV? Bilhin na ako ng TV. Pagkatapos ng sumunod na araw, bumili ng ref ang iyong kapitbahay. Sabi mo, kaya ko rin bumili ng ref. Nung sumunod na araw, bagong sasakyan na. Bumili ng sasakyan yung kapitbahay. Tapos nung sinubukan mo kumuha ng pera sa iyong bulsa, wala nang laman. Sinasaktan mo lang ang iyong sarili dahil kapag maiimbot po tayo, mahilig tayong mag-imbot, nako, magkakasakit po tayo sa puso. Buti na lang, ipinag-utos ng Panginoon, huwag kang mag-iimbot. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging maligaya. Pahirap bang 10 utos? No. Hindi.
Kung ating susundin ang 10 utos, magiging masaya ang ating pamilya, makakaiwas tayo sa iba't ibang mga problema. Dahil nga, ang 10 utos ay 10 susi sa kapayapaan at kaligayahan. At kailangan natin ang 10 utos ng Diyos. Sabi po dyan sa Psalm 119 verse 1, mapalad or maligaya silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Sabi po dyan, maligaya, mapalad po ang siyang nagsisisunod sa kautusan ng ating Panginoon. Makikita po natin, kanina tinalakay natin yung kautusan ng Panginoon, nakita po natin na yan ay sinulat niya mismo at yan ay napakalaga at pinakita niya yan sa pamamagitan ng pagsulat niya sa bato. Ngayon po, hindi lang kung mahalaga sa Panginoon na malaman natin ang kanyang kautusan, kundi mahalaga din sa kanya na tayo ay sumunod at gumawa sa kanyang kautusan. Wala pong kabuluhan na alam natin yung kautusan kung hindi man po natin ito susundin. Hindi po natin mapapakinabangan ito. Sabi po sa Romans 2 verse 13, sabi diyan, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay maaariing mga ganap. Now, ang tanong ngayon, bakit ba natin susundin ang kautusan? Bakit nga ba? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng binigay ito ng Panginoon sa atin bilang kaloob. Sabi diyan, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. So ang kaligtasan po ay biyaya, hindi sa gawa. Now, bakit ba natin susundin or gagawin ang kautusan ng ating Panginoon? Bakit nga ba? Kasi iniisip ng iba, bakit ba natin susundin ang kautusan? Iniisip nila, para maligtas. Pero ayon sa salita ng Diyos, maliligtas ba tayo ng pagsunod sa kautusan? Yan bang makapagliligtas sa atin? Paano ba tayo nagligtas? Hindi ba't sa pananampalataya sa Panginoong Hesus? Si Hesus ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ngayon, ano pang dahilan kung bakit susundin natin ito? Hindi pala tayo maliligtas dito. Bakit ba natin susundin? Sabi po sa John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang ating pong pagtupad at pagsunod sa kautusan ng Panginoon ay ating pagpapakita na mahal natin siya. Ayan. Yes. So yan pala ang tamang motibo. Ang tamang motibo sa pagsunod ng utos ay hindi para maligtas tayo. Kasi selfish po yun kung titingnan natin mabuti. Ang tamang motibo kung bakit natin susundin ang kautusan ng Diyos ay dahil mahal natin si Jesus. Kaibigan, mahal mo ba si Jesus? Sir Jessel, mahal mo ba si Jesus? Yes, kaya sabi ni tutuparin Jesus, ko tutuparin natin ang kanyang mga utos. utos kapag siya ay ating iniibig. Well, ngayon sa pagpapatuloy natin, actually may isang abogado na nagtanong kay Jesus. Ito ang kanyang tanong, Matthew 23 verse 36 to 40. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ito po, sagot ni Jesus sa kanya. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Na maraming ibang mga tao na nagsasabi na, meron ng bagong kautusan daw. Pinalitan na daw ni Jesus Pinalitan yung na daw 10 ni Jesus utos at ang may 10 utos. 2 utos na lang. Yes. Pero bagong actually, utos ba yan? Hindi ito bagong utos. In fact, makikita po natin, ang mga salitang ito ay mababasa natin sa Lumang Tipan. Yan po ay makikita sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Patuloy po, sabi ni Jesus, at ang pangalawa ay katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Bago ba ang kautusan na ito? Actually po, ang mga salitang ito ay mababasa natin sa Lumang Tipan, sa Leviticus chapter 19 verse 18. So hindi po bago ang mga kautusan nito. In fact, actually, sabi dito, sa verse 40, sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ano yung 2 utos na yon? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sabi ni Jesus, ito ang buong kautusan. At ang mga propeta, ibig sabihin ito yung summary ng kautusan ng Diyos. Ang kautusan at ang propeta, hindi ba't yan ang 2 saksi? Yan pala ang summary ng buong Biblia. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa
kapwa. Alam niyo po ba, kahit yung 10 utos ay pwedeng hatiin sa dalawang kategorya. Yes. Actually, yung pinakaunang-una pong 4. utos hanggang first at hanggang sa pang-apat po, mula sa first hanggang sa pinaka-apat na kautosan ng Panginoon ay patungkol po yan sa pagmamahal natin sa Kanya. Paano ba natin ibigin ng Diyos? Sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa ng inyong larawan, huwag mong gamitin sa walang kabuluhan, pangilin mo ang araw ng Sabat. At ang ikapang-5 naman hanggang sa ikapang-10 ay patungkol sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Galang mong magulang. Yes, sabi dito sa Biblia na uuwi sa kautusan at ang mga propeta ang mga salita ng Panginoon. So dito po makikita natin na ito po yung mga susi sa kapayapaan at kaligayahan. Itong mga kautusan ng ating Panginoon. So kapag tayo po sumunod dito, ang Panginoon po ay siyang gagabay sa atin. Yes. Inahalintulad din sa Biblia, ng Biblia ang kautusan sa isang salamin. Sabi po sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 25, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sino daw hindi sumusunod sa kautusan ay parang isang tao na tumitingin sa salamin? Pasinin niyo po yan. Next verse, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. At ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig at lumilimot kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Atin pong nakita dito, sabi ng salita ng Diyos, inhalintulad ang kautusan sa salamin. Kapag nakatingin tayo sa salamin at nakita nating tayo ay marumi, dapat tayo ay gumawa ng tama at gumawa ng maging malinis tayo. Katulad din po yan sa kautusan, kaibigan. Dapat sundin natin ang sinasabi nito para tayo ay makagawa ng kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Ngayon, tanong, ilang utos ba ang kailangan nating hindi sundin o kailangan nating wag nating tuparin para maging makasalanan tayo? Kailangan ba 9 na kautusan? Kailangan ba lahat-lahat bago tayo maging makasalanan? Sabi sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa siyam. Isa pala. Mali yung pagbabasa mo, Brother Kevin. Natitisod sa isa. Ay nagiging makasalanan sa lahat. Ilang utos lang po? Sa isa lang. Kapag natisod tayo dyan, tayo ay nagiging makasalanan sa lahat. Napakaliwanag po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, pag-usapan po natin yung ilustrasyon ng Biblia patungkol sa salamin. Kasi nga po, halimbawa, merong salamin sa aming bahay. Pagdating sa bahay, nakita ko yung salamin at sabi ng salamin sa akin, marumi ang iyong mukha. Ano bang gagawin ko sa salamin? Sabihin ko ba sa salamin, pambihira kang salamin ka, ginagalit mo ako at winasak ko yung salamin. Kapag ganun ang ginawa ko, malilinis mga aking mukha. Hindi. Ngayon, kapag, halimbawa, balikan natin yung ilustrasyon. Ganun din po yun sa kautusan. Kapag sinabi ng kautusan, ikaw magnanakaw, tapos magagalit ka sa kautusan, hindi po masusolve ang ating problema. Ngayon, balikan ko yung ilustrasyon. Halimbawa, pagdating ko sa bahay, nakita ko yung salamin. Sabi ng salamin, marumi ka. Tapos, galit ko sa salamin. Sabi ko, halika nga ditong salamin ka. Tapos, igaganon ko sa aking mukha. Malilinis ba ako ng salamin? Hindi. Ganon din po sa kautusan. Hindi po tayo maliligtas ng kautusan. Ngayon, ano bang dapat natin gawin sa kautusan? Balikan ko yung ilustrasyon. Halimbawa yung salamin. Sabi ng salamin sa akin, marumi ikaw. Ano pa ang dapat mong gawin? Dapat magpasalamat ako sa salamin dahil hindi na ako nakaranas ng matindi pang kahihiyan sa labas. Sinabihan ako ng salamin ako ay marumi. Kaya ang gagawin ko, kukuha ako ng malinis na towel, at saka sabon, at saka planggana na may tubig, at lilinisin ang aking mukha. Ganun po ang kautusan ng Diyos. Mamagitan ng kautusan, nalalaman natin na tayo ay makasalanan. At kapag alam natin na tayo makasalanan, ay lumalapit tayo sa ating Panginoon. At si Jesus, ang kanyang dugo, ang siyang lilinis sa atin. Unang Sabi Juan, nga, sa 1 John chapter 1, verse 9,
Kung Verse- ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kapag alam natin na tayo nagkasala, merong kalikuan sa ating buhay, tayo ay lumalapit kay Jesus at tayo ay humihingi sa Kanya na Kanya tayong linisin. Yan po ang ginagawa ng kautusan sa atin. Yes. Basahin ko po 1 John chapter 1 verse 7, sabi dito, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So anong ginagawa ng dugo ni Jesus? Nililinis niya tayo sa ating kasalanan. At sabi nga, binasa ng aking asawa, kapag pinapahayag natin ang ating kasalanan, anong gagawin ni Jesus? Lilinisin niya tayo. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi po sa 1 John chapter 2 verse 3 and 4. Ang tanong, paano naman yung mga Kristiyano na sinasabi nilang Kristiyano sila pero hindi sila sumusunod sa kautusan? Paano naman sila? 1 John chapter 2 verse 3 and 4. Sabi po dyan, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So hindi po pala ibig sabihin na kung ikaw sasabihin mo Kristiyano ka pero hindi ka naman tumutupad, ay sinungaling daw po tayo. Kaya napakalaga po na tinutupad natin ang kautosan ng Panginoon at tayo ay totoong Kristiyano. Bagong tipan. Sinusulat ng Diyos sa ating mga puso. Alam po natin mga kaibigan na totoo po yan. Sinulat po yan sa Biblia, sa bagong tipan na sinulat na sa ating puso ang kautusan. Pero ito yung argumento na ginagamit ng maraming tao na hindi na nila sinusunod ang kautusan dahil nakasulat na daw sa ating puso. Pero ganun ba dapat ang mangyari? Kung ating titingnan mga kaibigan, yes, totoo yan, mababasa natin yan sa Hebrews 8 verse 10, Hebrews chapter 10 verse 16, na ang kautusan ay sinusulat nga ng Diyos sa ating puso. Pero ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba dahil nasa ating puso na ay hindi na natin susundin ang kautusan? Actually, mali. Ang tamang dapat mangyari, kung nasa ating puso ng kautusan, ayon nga sa Salmo chapter 40 verse 8, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Kapag nasa loob ng ating puso ang kautusan, gusto natin o kinaluluguran nating sundin ang Diyos kapag nasa ating puso ang kanyang kautusan. Kaya mali yung argumento na yun, dahil sa ating puso ng kautusan, hindi natin sundin. Hindi po ganon. Kasi nga, ang tanong ganito, mahal mo ba si Jesus? Kung mahal natin si Jesus, anong ating gagawin? Sabi sa John 14 verse 15, kung ako ay inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakaliwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Pero namang iba na nagsasabi, yung daw kautusan, ang isa sa mga saksi ay, o isa sa dalawang saksi ng Apokalipsis ay ipinako na daw sa krus ng si Jesucristo ay ipinako. Kasama daw na ipinako kay Jesus ang kautusan ng Diyos. Tingnan po natin kung yan bang sinasabi ng Biblia. Kolosa, Kapitulo 2, versikulo 14. Binura ang isinulat kamay. Ano yung binura? Isinulat kamay. Isinulat kamay ng mga ordinansyang laban sa atin na salungat sa atin at inalis ito sa daan, ipinako ito sa kanyang cross. Nais ko pong pansinin nating mabuti. Totoo, may utos, meron pong utos na ipinako sa krus. Pero ang tanong, anong utos po ito? Sabi sa Colosas 2, versikulo 14, ito ay ang utos na isinulat kamay. Tanong, ang 10 utos po ba ay sulat kamay? Hindi. Alam po natin na ang 10 utos ay hindi sulat kamay, ngunit ito ay sulat daliri. Daliri po ang ginamit ng Diyos sa pagsusulat sa 10 utos at hindi kamay. Ngayon tanong, ibig bang sabihin nito may dalawang klase ng utos sa Biblia? Yes. Titingnan po natin. Ito po ang talata, Daniel 9 verse 10 and 11. Ni hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa kanyang mga utos. O yan pala, utos ng Diyos, kanyang mga utos, na kanyang inilagay sa harap namin sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalangsang sa iyong kautosan. Yan po mga kaibigan,
ang 10 utos, ang kautusan ng Diyos, sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuo sa amin at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises, na lingkod ng Diyos sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. Magkaiba po ba ang mga kautusan ni Moises at ang kautusan ng Diyos? At least sa Daniel 9, verse 10 and 11, kikita natin yung pagkakaiba. Ang isa, kautusan ng Diyos, isa ay kautusan ni Moises, ang tawag. Ang kautusan ng Diyos, sino bang sumulat? Ang Diyos. Ang Diyos. Ano ang ginamit sa pagsulat? Daliri. Saan isinulat? Sa bato. Sa bato. Tanong, kaya ba? Sino bang sumulat ng kautusan ni Moises? Si Moises. Anong ginamit niya sa pagsulat? Kamay. Kaya ba ni Moises magsulat gamit daliri? Hindi po yun kayang gawin ni Moises. Ang kautusan ni Moises, kung ating titingnan ang Deuteronomy 31 verses 24 to 26, yan po ay nakasulat sa libro. At kahit pa, kung titingnan natin yung sanktuaryo, magkaiba ang kinalagyan. Ang 10 utos nasa loob ng kaban ng tipan at ang kautusan ni Moises ay nasa labas ng kaban. Ang 10 utos ay sinulat sa bato, ang kautusan ni Moises ay sinulat sa libro. Magkakaiba po ang kautusan ng Diyos, ang 10 utos at ang mga kautusan ni Moises. Napakaliwanag po. Mapapansin natin na mayroong pong 2 kautusan sa Biblia. Ang kautusan ni Moises ay patungkol po sa mga seremonya o sa mga ordinansa. Kaya na nga, nung ipinako na si Jesucristo, wala nang kabuluhan ang mga seremonya, kagaya ng pag-aalay ng kordero, dahil si Jesucristo na ang naging kordero ng Diyos. Ayon sa Daniel 9:27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo, ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Kaya nung ipinako na si Jesucristo sa krus, wala nang kabuluhan ang paghahain at mga alay. At yan yung utos na ipinako sa krus. Ngayon, isa pang tanong. Ayon po dito sa Romans 6:14 and 16, hindi ba tinuturo ng Biblia na wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim na tayo ng biyaya? Dahil ba nasa ilalim tayo ng biyaya ay susuwayin na natin ng kautusan? Halimbawa po, kaibigan, ako ay nagmamaneho, tapos hinuli ako ng pulis. Pero pinagbigyan ako ng pulis. Dahil ba nasa ilalim na ako ng biyaya ng pulis, ay abusuhin ko ng kanyang biyaya? Hindi. Sa katunayan, dapat pangang magpasalamat ako sa kanya at sundin ko ang batas ng trapiko. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Nananatili pa ang kautusan ng Diyos. Kahit sa Revelations 11 verse 19, ang kautusan ng Diyos ay makikita din natin sa langit dahil nasa langit ang kaban ng tipan at nasa loob ng kaban ng tipan ang mga utos ng Diyos. Psalms 119 verse 1, mapalad o maligaya silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Muli kaibigan, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya ang tanong, mahal mo ba si Jesus? Anong ating gagawin? Susundin natin ang kanyang mga utos. Kaibigan, marami po tayong natutunan. Kaya ang tanong ko po sa inyo, nais nyo bang ipakita inyong pag-ibig kay Jesus? Kung nais natin ating ipakita ang ating pag-ibig kay Jesus, pwede natin ipakita yan sa pagtaas ng ating kanang kamay. Nakikita tayo ni Jesus at mahal na mahal niya rin po tayo. May pag-asa para sa ating lahat. Dito po muna nagtatapos ang ating programa. Dito lang po iyan sa Mysteries of Prophecy.